labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, amen. Labis na galak nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Salamat, Panginoon. Magkakagalakan kami magpupuri sa'yo. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Amen. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Hallelujah! Pupurihin ka namin, O Diyos, magpakailanman. Amen! Dahil ikaw ay higit pa. Ikaw ay sapat na.
Hallelujah! Hallelujah! Salamat o Diyos dahil ang biyaya mo ay sapat na at higit pa. Amen? Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Whoa, 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 whoa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di matipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Amen. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. O Diyos, kami man ay may suliranin, matatagpuan mo kaming umaawit. Nagpupuri o Diyos, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ay higit pa. Amen. Wala na nga kaming mahihiling o Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Salamat, Panginoon. Whoa, 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 whoa.
natin yung meaning nung inawit natin? Ang sabi doon, ang Panginoon ay higit. Sapat na. Sapat na. Ibig sabihin, ito yung pangangailangan lang natin, ganito. Pero ang binibigay ng Panginoon, umaapaw, nalulunod tayo. Amen. Kaya minsan pa, Panginoon, sa ating pag-awit, awitin natin ng buong puso. Amen? Kung iniistorbo ka nung katabi mo, huwag mo siyang pansinin. Dahil ang pag-awit natin ay para sa Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi nun sa inawit natin, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Amen. Woo! Whoa, 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 whoa. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Napakabuti mo, Panginoon. Amen! Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon para tayo maging pagpapala din sa ating mga kapatid. Amen? Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin-lahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo, O God, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin-lahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin-lahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon.
aming Diyos, aming Diyos. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin-lahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin-lahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Sa bawat salin-lahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Hallelujah. Tapat ka, O Diyos, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, O God. At patuloy ka naming sasambahin. Walang hanggan ka naming sasambahin, O God. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin.
sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos. Niluluwalhati ka namin sa lugar na ito, O God. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, Itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon. walang hanggang sasambahin. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Buong puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah. Purihin ang pangalan mo, sambahin ang pangalan mo. Itataas ka namin, inuluwalhati ka namin, Panginoon. O Jesus, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Luwalhatiin ka, sambahin ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Lord.
Panginoong Jesus, maraming pong salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, O God. Tunay nga, Lord, kausapin mo ang bawat isa sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kung saan ikaw ay nabayubay, namatay at muling nabuhay, Panginoon, upang kami tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, inaalala po namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus, Panginoon. Lord, dahil sa iyo, Panginoon, kami po ay naligtas, kami po ay pinatawad. Dahil sa iyo, Panginoon, kami po ay sumagana, Panginoon, kalaya, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, kami po ay gumaling sa lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Lahat ng bagay na yan ay tinatanggap po namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ang Diyos ng salinlahi. Ikaw ang Diyos na napakabuti, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamainam, pinakamalakas. Amen? Ang palakpak natin na papuri sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Ngayong araw po na ito, atin pong aalahanin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Amen? Basahin ko lang po sa Mateo 26 hanggang 30, ay hanggang 29. Sabi po dito, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Amen! So alam niyo po, ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na siya po ay nabubuhay pa dun sa Last Supper. At sinabi niya rito na hindi na nga siya iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito sa kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Amen? At ang kaharian ng Diyos ng ating Ama ay nandito na. Amen ba? Amen? Kaya po kung i-imagine niyo po ang mga disipulo ng ating Panginoon, sila po ay baka nagiinuman na ng ubas. Kasi nandun ang kaharian niya, nagsama-sama na sila. Amen? Amen. So ngayon po, nais ko lang po na i-encourage po kayo dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa piling na po natin. Amen? Kaya po, nais po nating alalahanin yung ginawa ng Panginoong krus, yun po ang dahilan kung bakit siya ay napako sa krus, upang ang kaharian ng Diyos Ama ay muling maibalik po sa atin. Amen? Amen po ba? So, ngayon po, inaanyayahan ko po yung mga ushers para po ibigay po yung mga elements. Yan po yung mga simbolo na kung saan para maalala po natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sige po, maaari na po tayong kumuha. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Aming Diyos,
mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoong Yesus. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Itaas po natin yung kopa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan na Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin po natin. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, alam po namin na Ikaw ay muling babalik, Panginoon. Lord, babalik ka, Panginoon, na tunay ang dadatnan mo ang iyong iglesia na kung saan ay blameless, spotless, O God. Walang karamdaman, walang sakit, buo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangako mo, Panginoon, at tunay nga, Lord, Ikaw ay babalik upang kami po ay, Lord, muling kunin, Panginoon, upang dalihin, Panginoon, sa iyong kaharian, na kapiling ng iyong Ama, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, na tunay nga, Lord, ang iyong kaharian ay narito sa lupa, na pinaghaharian kami lahat, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami magkukulang. Lord, alam po namin, Panginoon, na Lord, lahat, Panginoon, ng uri ng karamdaman o sakit ay hindi tatalab sa aming mga katawan sapagkat kami po ay pinagaling mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa 10. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Sino po dito ang ngayon lamang po nakapunta sa iglesyang ito, sa Rema? Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Sige po, palakpakan po natin yun, lahat. Ayun. Sige po, tayo po kayo. Ayan. Ang gaganda po nila, ang gagwapo. Welcome po kayo sa Rema Word of God Church where Jesus is the living Word. Amen. So, ako po ay naatasan magbigay ng pahayag po sa inyo ng salita ng Panginoon patungkol sa kaharian. Amen? At dito sa ating pastora, kasi kadalasan, pag mag-preach po ako, wala si pastora, nandito siya ngayon. Amen. Handa po ba tayong makinig? Amen? Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Sino po dito ang may dalang mga notebook? Lapis, yan, lapis at notebook. Ayan. O meron kang, ano ba yun, iPad, diba? Okay. So, ipagpapatuloy ko lang po yung sinisimulan po na ating pastora, yung sa kaharian. So, balikan po natin yung Genesis chapter 1, verse 26. Okay, meron po tayong easy worship. Babasahin ko po sa Tagalog. Okay lang po ba yon? Okay. Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon. Sabihin mo nga, ngayon. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ano po ba yung larawan? Picture, di ba? Nakakita na ba kayo ng larawan? Picture ng inyong mga magulang o boyfriend o girlfriend. Di ba? Yun yung larawan. Amen. Ayon sa ating wangis. Ang sabi ang salita dito ay ang Diyos. Sabi nila, ngayon likhain natin. Ilan yung nagsalita? Marami sila, di ba? Ngayon likhain natin. Yan yung Trinity. Okay, may Trinity. Ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala. Ano po yung mamamahala? Mag-govern. Magdo-dominate. Amen? Sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Amen? Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Panginoon. Bago po ako magpatuloy, nais kong magbigay lang po ako ng review. Sabi mo nga review. Di ba po pag may exam, kailangan mag-review. So, ano ba yung di ba, natandaan niyo ba yung pinag-aralan last week? Sino nakaalala? Taas ang kamay. Nung pinag-aralan nung nakaraang Sunday. Di ba, pag may cell group nga, for example, Monday ang cell group, tanungin mo yung may cell member mo. Ano pinag-aralan nung Sunday? Kinabukasan lang yun, ha? Hindi maalala. Kinabukasan lang. Bakit hindi maalala? Hindi nagsusulat. Amen? Alam niyo mga kapatid, importante na meron tayong ballpen o yung notebook, papel. Kasi po mahirap balikan kung lagi natin gagamitin yung ating memory. Amen? Kailangan lagi tayong nag-review. Okay? So ngayon po, mag-review po tayo. Papasadahan ko lang po na mabilis. Okay? Kasi kailangan na mabilis eh. Amen? So, okay. Okay, ano yung pagkaunawa natin sa kaharian? Una-una, ang mensahe ng Biblia ay patungkol sa hari, kaharian ng Diyos, at yung royal family. Alam niyo po ba yung royal family? Yun yung mga anak ng hari. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a royal
priesthood, a chosen royalty, okay? May royal blood. Okay. So, itong pamilya na to ay pinangungunahan ng isang ama. Okay? Our Father, Elohim o Jehovah. Okay, isa lang po ibig sabihin ng Father, yun na yun. So, ang ama na to ay may mga anak, children. Sabi nga sa Biblia ay sons. Sons, ang ibig sabihin ng son, hindi ibig sabihin male. Ang ibig sabihin ng son ay offspring. Okay, anak, mga anak. Amen? So, ang ama na to ay merong kaharian. Amen? Sabihin mo nga, kaharian. Okay, kaharian. Yung binasa po natin kanina, ang Diyos ay naglikha ng tao mula sa dust, earth. Sabihin mo nga, earth. Sa Hebrew ay terra. Okay, lupa. Naglikha ang Diyos ng tao at iyon po ay hiningahan ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos. Okay? At yun po, ang tao na yun ay siya po ang nag-dominate. Ang namahala. Doon, ano ba ang unang nilikha? Ang tao ba o yung earth? Earth. Tingnan mo, mga kapatid. Inihanda muna ng Diyos lahat ng pangangailangan ng tao bago nilikha ang tao. Sabihin mo nga, lahat ay sinupply ng Diyos. Lahat na yan, nandiyan na lahat. Tirahan, kakainin mo. Okay, anong gagawin lang ng tao? Pipitas lang. Amen? Kukuha lang, kakainin. Ano ang kakainin nila? Yung mga vegetables. Sabihin mo nga, vegetables. Gulay. Di ba? Makulay, kumain ng gulay. Amen? Yan ang sinabi ng Panginoon. Okay? So, yung kaharian na yon, ang lupa, okay, yung lupa, tapos ang tao. Ang tao ang magdodominate, magmamahala sa buong lupa. Okay? Pinapagkatiwala ng Diyos doon sa taong pamamahala. Doon sa Garden of Eden. Sabi mo nga, Garden of Eden. Hardin ng Eden. Okay? Bakit? Yung pang Hardin of Eden ay buong mundo? Hindi, di ba? Hindi pa buong daigdig. Okay? Yun ay merong certain pa lang na parang size. Ang sabi ng Diyos sa tao, paramihin. I-expand. Okay? I-expand yung Eden. Okay? Nakukuha niyo po? Nakakasunod po ba kayo? Amen. Sa mundong ito, lahat ng tao ay naghahanap ng kaharian. They are all seeking for kingdom. Alam niyo po, doon nga sa Quezon, meron doon isang kilalang tao na kung saan ay gustong kamkamin ng buong probinsya. Kasi gusto niya ng kaharian, sarili niyang kaharian, paghaharian niya yung lugar na yon. So, minsan, anong ginagawa ng mga yon? Minsan nakakapatay sila ng tao para lang mabili yung lupa. Nakakalungkot na po. Yun ang gawain ng mundo. Okay? Yun ang ginagawa nila para nangangamkam sila. Okay? Lahat ng tao, ganoon ang ginagawa. So, sa mga politiko dito sa ating bansa, meron ko yung makikita ng mga ganon. So, number 3, ang lahat ng reliyon ay ginawa ng tao para hanapin ang kaharian. Amen? Ang kaharian po, hindi po siya relihiyon. Sabihin mo nga, ang kaharian ay hindi relihiyon. Ang relihiyon po ay ginawa ng tao. Sabihin mo nga, ang relihiyon ay ginawa ng tao para hanapin ang kaharian. Okay? Malinaw po. So, anumang bagay na paghahanap sa kaharian na wala kay Kristo, apart from Jesus Christ, yun po ay hindi po yun yung tamang pamamaraan. Okay? Ang ginagawa nila ay nangangamkam, pumapersa po sila. Kaya papansinin niyo po mga relihiyon, they pinipilit
ang mga tao, inuobliga, pinipilit, 'di ba? Lagi may bawal. Bawal ganito, bawal ganyan, bawal ang ganito, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, lahat bawal. Okay, laging pinipilit. Okay? Ang witchcraft, yun po ang pinaka-violent na kung saan talagang para yung kaharian. Amen? Yun ang masyadong garapal, witchcraft, para magkaroon ng kaharian. Amen? Yun ang ginagawa ng witchcraft. So, bakit naparito ang Panginoong Hesus? Number 4, ang kanyang misyon at ang kanyang mensahe ay kaharian. Nais ng Panginoong Hesus, nais ng Diyos na maibalik ang kingdom, amen, ang pamamahala sa tao. Yun po ang purpose kung bakit napunta rito ang Panginoong Hesus. I-restore ang kingdom, okay? Ibalik, ano man yung nawala kay Adan, yun po ay ibabalik ng ating Panginoong Hesus sa atin, sa tao. Nakukuha niyo po, naiintindihan niyo po ba? Yun po ang purpose ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, hindi siya naparito para magtatag ng relihiyon. Hello? Ang Panginoong Hesus, ulitin ko po maganda po, maisulat niyo po ito. Ang Panginoong Hesus, hindi naparito para magtatag ng relihiyon. Parang nanahimik po kayo mga... Okay? Hindi siya naparito para magtatag ng relihiyon. Lahat ng kaharian, yung tunay na kaharian ay pare-pareho po yan ng katangian at bahagi kung yan po ay tunay. Okay? Alam niyo po, yung napag-aralan ko po yung bakit sa panahon ng Roman Empire, doon dumating ang Panginoong Hesus. Sapagkat the Roman Empire is the exact replica nung sinasabi ng Diyos na kaharian. Kasi kumpleto yung sistema. Diba meron silang tax? Kung ano yung binibigay kay Caesar, ibigay mo rin ka sa Diyos. Kumpleto po sila. Kaya po, yun po ang right time para bumaba ang Panginoong Hesus para madaling maintindihan ng tao yung sinasabing kaharian. Kasi meron na silang nakikita. Okay? Okay po ba? Okay na, nalulunok pa po ba natin? Amen. So, yun po yung kaharian. Mga kapatid, kailangan po, maganda po, maunawaan po natin. Kasi po, pag hindi natin naunawaan at hindi po tama, mahihirapan po tayo. Kahit ano pong gawin natin, kung alam po natin na akala natin tama yun, pero mali pala. Okay? Faithful ka na umaattend ng church o anumang relihiyon na yon, pero mali pala yung katuruan na yon, sayang. Tama po ba? Mas mabuti ng tama sa tama ka kaysa naman tapat ka nga naglilingkod pero mali pala yung pagkakaintindi mo, bali wala din. Mas mabuti na yung nasa tama ka, mas nauunawaan mo. Lalo na ang kaharian ng Diyos. Kasi pag hindi po natin naiintindihan ang kaharian ng Diyos, paano po natin i-apply? Paano po natin gagamitin? Okay? Lahat ng mga sistema patungkol sa kaharian, hindi natin mai-apply sa buhay po natin kung hindi natin naintindihan yung kaharian ng Diyos. Amen? Kaya po, mabuti na tayo po ay magsulat, mag-take down ng notes. Amen? Ang kaharian ng Diyos, hindi po yan naririnig kung saan-saan. Mapalad po tayong lahat sapagkat tinatalakay ang kaharian ng Diyos dito po sa atin. Amen ba? Amen ba? Amen. So, bakit ba kailangan nating unawain ang kaharian? Ang kaharian ng Diyos, kailangan po natin pag-aralan. Sabihin mo nga, pag-aralan. Kailangan po natin pag-aralan ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ay katulad ng bansa. Actually, ang kaharian ay bansa. Amen? Ang problema nga lang sa bansa o sa ating katulad natin, presidente. Sa kaharian ay hari. Sabihin mo nga hari. Magkaiba ang hari at presidente. Ang presidente ay binoboto.
ang hari, birthright niya na yon. Mula nung siya ay pinanganak, hari na siya. Kasi tatay niya hari. So, hindi siya binoboto. Minamana po yun. Amen? Yun po ang hari. So, kailangan po natin maintindihan. Meron pong mga rights. Sabihin mo nga, karapatan. Alam niyo po yung karapatan niyo bilang isang Pilipino. Sino rito nakakaalam? Dapat alam na po natin yon, di ba? Yung karapatan natin bilang mga Pilipino. So, ang kaharian ng Diyos kailangan natin maunawaan. Kasi, hindi ka maniniwala sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Tama po ba? Meron ba akong kausap ngayon? Naiintindihan niya po ba? Ayun. So, ang kaharian ng Diyos ay hindi mararanasan kung walang pagkaunawa. Amen? Kung wala po tayong pagkaunawa, hindi natin mararanasan. Amen? Naalala ko tuloy yung cell group po namin, may bata si Miles, nag-example ng baterya. Di ba, baterya, di ba? Kailangan daw may power ng baterya para gumana, magamit mo. Kung walang power, wala din, hindi mo magagamit. So, kailangan may pagkaunawa ka sa baterya. Okay? Ang baterya, may mga sizes din yan. Tama ba? Magpipit yan kung saan babagay para magamit mo yung bagay na yon. Tama po ba? Ang baterya ay salita ng Diyos. Okay? Kung may baterya ka, baterya ng kotse, hindi pwedeng bumili ka ng baterya ng kotse, sasakyan mo, aandar na. Kasi nga, baterya ng kotse. Anong kailangan sa baterya ng kotse? Ilagay sa kotse. Okay? Ang baterya ng kotse ay nakakonect sa 30,000 components ng isang kotse. Amen? Para tumakbo ang sasakyan na yun. Kung wala po tayong pagkaunawa doon, wala din. So ang salita ng Diyos, kailangan mong maipit kung ano ang pangangailangan mo. Amen? Halimbawa, ang 1 Peter chapter 2 verse 24, by the stripes of Jesus, I am healed. Kung nangangailangan ka ng pera, yun ba ang gagamitin mo? Ha? Hindi mo yung gagamitin. Kasi magkaiba sila eh. So, kailangan tama yung salita ng Diyos na ginagamit mo, na pinapahayag mo, para po doon sa iyong sitwasyon, sa iyong pangangailangan. Amen. Amen. Naintindihan niyo po ba? Okay. So, alam niyo po ba na ang kaaway ng kaharian ng Diyos ay ignorance? Sabihin mo nga, ignorance. Kamangmangan. Ang sabi sa Biblia, sa Hosea 4:6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari, at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. So, ang tunay na kaaway ng kaharian ng Diyos ay ignorance, kamangmangan. Ang isa pang kaaway ng kaharian ng Diyos ay, yung sinabi ko kanina, relihiyon. Amen? Balikan po natin. Ang Panginoong Hesus, na siya po ay nag-preach about the kingdom, siya po ay nagpalayas ng maraming demonyo. Amen? Pero, yung relihiyon sa Pharisee, sa Sadducee, hindi niya naalis. Nandun pa rin ang relihiyon. Tama po ba? Pero, ang demonyo, madaling pala, sa pangalan ni Jesus, mapapalayas po natin ang demonyo. Pero ang relihiyon, hindi basta-basta. Tama po ba? Napakaraming relihiyon. Amen? So, kailangan po nating maunawaan yon. Kaya, mahalaga po na tayo ay umalis sa relihiyon at magpunta sa kaharian ng Diyos.
kung pag-attend ng church na ito ay parang relihiyon lamang po, wala po tayo sa kaharian. Amen? Sapagkat ang tingin nyo lamang ay relihiyon. Tandaan po natin kung bakit tayo naparito, sapagkat tayo po ay may relasyon sa ating Panginoong Hesus, sa ating Hari. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? So, importante na maunawaan po natin yon. So, kung hindi po natin alam, sabi ko nga, kamangmangan, kung hindi natin alam, ano mangyayari sa'yo kung hindi mo alam? Di ba pag hindi mo alam, mas ikaw ay maaabuso, may isahan. Sino rito ang nais maisahan? Maloko. Di ba? Wala naman siguro, di ba? Kailangan po alam po natin. Amen? May alam po tayo. Kaya nga po nakakatuwa yung isang cell group po namin, kahit matanda na, nag-aaral pa. Kasi nga, naiisahan siya eh. Minsan hindi niya alam ang kulay. Hindi niya alam yung color. Yan. Diba? Yung dilaw at saka yung yellow. Akala niya yung yellow, yung ice na ano. Hinahanap niya yung yellow, wala pala. Idilaw pala yun. Kasi hindi niya alam. Kaya siya nag-aaral, kahit matanda na. Kasi nga, mahalaga na meron tayong alam. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan meron kang alam. Kahapon po, nag-meeting po kami. Alam niyo po, nais ng mga pamunuan ng iglesia nito na maturuan, okay, o mga tutor, yung mga bata na hindi masyadong mahina sa ibang mga subject. Okay, mga tutor. Kasi mahalaga po yun. Kasi sayang naman yung sagip-eskwela na binibigay po natin, pero, di ba, hindi naman natuturuan ng gusto. Sayang lang. So, meron pong project para ma-tutor yung mga bata. At hindi lang po yun, may project din na para mapunan ang tiyan para magkaroon ng tamang nutrisyon. Amen? Kasi kung gutom na gutom naman yung bata, ano pa ang papasok sa kanyang utak? Tama po ba? Kailangan busog. Kayo po ba ay nakakain na? Kasi pag hindi po kayo nakakain, hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko. Amen? Amen? Lahat naman kayo nakakain na po kanina. Amen. Praise the Lord. Nakakain kayong lahat. Amen. Kami, masarap ang nakain namin kanina. Amen. So, alam niyo po, ang katagumpayan sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng karunungan, kaalaman sa mga bagay na misteryo. Amen. Sa Biblia. At ang misteryo na yan ay pinapaalam lamang sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya mapalad po kayo sapagkat pinapaalam sa inyo ang misteryo ng salita ng Diyos. Di ba may mga parabola? Di ba? Pero dahil ang mga disipulo lamang ay sumusunod sa Kanya, sila lamang ang nagbe-benefit doon sa mga secrets, sa mga misteryo. At iyon ay binabahagi ng ating Panginoong Hesus. So, ngayon po mga kapatid, ay meron kayong malalaman na misteryo, sikreto. Amen? Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, may malalaman kang sikreto. Amen. Amen. Basahin po natin ang Mateo chapter 4, verse 17. Paki-flash na lang po. Okay, balikan po natin yung Mateo 4:17, yung text po natin pastora last Sunday. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Amen. Sabihin ko sa Tagalog, magmula noon ay nangaral na si Jesus, itinuturo niya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Okay? Sinabi niya iyon bago siya, ipako sa krus. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Okay, basahin ko naman po ang Luke chapter 4, verse 43. Lucas chapter 4, verse 43. Subalit, sinabi niya, dapat ko ring ipangaral
sa ibang mga bayan. Okay? Basahin ko muna sa English. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Ang Panginoong Jesus ay naparito para ipahayag ang kaharian ng Diyos. Amen? Yun po ang main purpose ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pangunahing misyon, pangunahing assignment, ang ipahayag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen ba? Hindi na parito ang Panginoong Jesus para lang magpagaling, para lang magpalayas ng demonyo, kundi ang main purpose ay to preach the kingdom of God. So, basahin ko po sa basahin po natin ang Mateo 25 verse 34. Mateo 25 verse 34. Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Basahin po natin sa ano yun, Amplified Version. Amplified Version po. Mateo 25 verse 34. Okay? Then the king will say to those at his right hand, Come, you blessed of my Father, you favored of God and appointed to eternal salvation. Inherit, receive as your own the kingdom prepared for from the foundation of the world. From the foundation of the world ay meron nang binigay ng kaharian ang Diyos. Kanino? Sino po ba ang naligtas ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen? Lahat na nakipag-isa kay Kristo sa Panginoong Jesus, siya po ay binigyan, amen, naka-inherit ng kingdom, ng kaharian. Amen? Mula pa nang likhain ang mundo, ang daigdig na to, ay meron ng inihanda ang Diyos. Amen? So, balikan po natin yung kay Adan. Si Adan ay pinamahalaan ng amen ng isang binigyan siya ng kapangyarihan mamahala. Okay? Ang purpose ng Panginoon ay maibalik ang kaharian na yon sa ating mga tao. Tama po ba? Okay. So, yung order of authority na yon o yung pamamahala na yon sa English, yun po ay influence. Okay? Ang ginagawa po niya ay hinahawaan. Okay? Nais kasi ng Diyos kung ano ang nangyayari sa kaharian, ganun din po ang mangyayari sa lupa. Amen? Sabi nga sa prayer, Ama namin Diyos, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, nais ng Diyos kung ano ang nangyayari, anong pamamahala sa langit, ganun din po ang mangyayari dito sa lupa. So, ang earth, yun po yung ating domain. Yun po yung teritoryo. Yun po yung ating pamamahalaan. Di ba? Kingdom. Okay? So, iba po ang word. Ang word po ay government. Amen? Yun po ang government po ay, ito po ay sistema, structure. So, pag sinabi ko pong word, iba po yun sa earth. Ang earth po kasi yung lupa. Amen? Kaya nga po sabi ng Panginoon, sino ba nagsabi nun? We are in this world, but not of this world. Kasi yung word na yon, yun po yung sistema. Amen? Sino ang naghahari po doon? Si Satan. Amen? Ang nais ng Diyos, mabago yung sistema na yon. Amen? Yung sistema ng mundo ay nais ng Diyos ay mabago yon. Amen? Kailangan po nating mabago. Kaya nga po binigyan po tayo ng kapangyarihan. So, ang kaharian ng Diyos
Ang kaharian, kung gaano, kung kailan binigyan ng pamamahala si Adan, ganun din katanda ang kaharian. Amen? Matagal na. Amen? Basahin po natin Lucas chapter 22, verse 29. Lucas 22, verse 29 to 30. Lucas 22, verse 29 to 30. Basahin ko po sa Tagalog. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y upo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Amen? So, siya po ay nagbigay ng kapangyarihan. Ang Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng kapangyarihan para mamahala. Ang sabi po sa Luke 10:19, all authority has been given to us. Amen? Lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na po sa atin. Amen? Example po, di ba yung ambassador? Alam niyo po yung ambassador? Naintindihan niyo po ba yung ambassador? Ang ambassador ay pinili. Binigyan siya ng authority. Amen? Doon sa assignment niya, kung saan siya nandoon. So, ano man yung kaharian na pinanggalingan niya, ganun din. Amen? Kung ano ang kinakain, halimbawa sa US, kung ano ang kinakain ng mga Amerikano sa US, halimbawa ay steak. So yung US ambassador dito sa India o sa Bangladesh, ganun din ang kinakain. Parehong-pareho lang. Amen? Kasi the same system, the same authority, the same power, the same government ang nangunguna, ang nangahari. Kahit saan ka magpunta. Amen? Yung ambassador. Ang Panginoong Jesus, pinadala siya rito. Siya po ay citizen ng heaven. Ano ang ginawa niya? Pumili siya ng 12 at yon ay inimpluwensyahan niya. Amen? Tinuruan niya. Amen? So ang kaharian ng Diyos ay, paano napunta? Yun po ang kaharian ng Diyos ay spiritual. The kingdom of God is spiritual. Amen? Ang kaharian ng Diyos ay naghari sa puso ng mga apostol. Amen? Ang kaharian ng Diyos ay hindi namatay. Namatay ang mga apostol pero buhay pa rin ang kaharian ng Diyos dito. Amen? Ano yan? Ilang taon na nakalipas pero still the kingdom of God ay narito pa rin. Bakit? Siya po ay naghahari sa lahat ng puso ng tao na tumanggap sa Panginoong Hesus. Amen? Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, nasa loob mo. Amen? Ang sabi ni Apostol Pablo, you are the ambassador of Christ. Ay, hindi yata naiintindihan. Amen? You are the ambassador of Christ. Mukhang hindi pa naiintindihan. Yung US ambassador, kung ano ang kinakain ng mga Amerikano sa Amerika, yun din, kahit saan siya magpunta, kahit mahirap na bansa pa ang puntahan ng US ambassador, same food, same treatment, same security, ay nararanasan din ng US ambassador. Amen? And you are the ambassador of Christ. You are the ambassador of the country called heaven. Amen? Kahit saan ka magpunta, may security. Amen? Kailangan mo lang humingi. Amen? Amen ba? Sabihin mo lang, Lord, I charge angels para escortan ako papunta rito. Di ba?
Walang aksidente. May escort ka, mga angels. Amen? The Lord will supply you with overflowing food. Amen? Kahit saan ka magpunta. Amen? But, this ambassador will preach the kingdom of God. Hello? The true ambassador of Christ preach, share the gospel, share the kingdom of God. Amen? Kasi, kung hindi ka true ambassador, walang supply. Amen? Amen? Walang proteksyon. Hindi ka diplomat. Di ba? Kailangan natin maunawaan po yung mga kapatid. The kingdom of God is within us, within you. Basahin po natin to mga Luke 17, verse 20. Luke 17, verse 20 to 21. Ayan. Now, when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Verse 21, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is with this? Within this church? Within this building? Amen? Taas mo nga yung daliri mo. Ituro mo yung sarili mo. The kingdom of God is within you. Amen? Hindi ka magugutom. Amen? Sapagkat ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, you are the ambassador of Christ. You are the ambassador of heaven. The kingdom of God is within you. Basahin ko sa Tagalog, baka hindi naintindihan ng iba. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Kasi, ang mga Pariseo, ang hinahanap nila ay pisikal na kaharian. Kasi gusto nilang makalaya sa kamay ng Romano. Amen? Nais nila na isang hari na magliligtas sa kanila sa kamay ng mga Romano. But hindi nila naiintindihan na ang kaharian ng Diyos na tinutukoy doon ay spiritual. Hindi pisikal, mga kapatid. Dapat po nating maunawaan yun. Amen? Sabihin mo nga, spiritual. Amen? Okay. Tutuloy ko lang po. Sabi niya ang Panginoong Jesus, walang makikitang palatandaan. Wala kang makikitang palatandaan o signs. Amen? Na ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos at wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon. Sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Ikaw ba ay nakipag-isa kay Kristo? Ikaw ba ay born again? Because unless a man is born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Sumigaw ng hallelujah lahat ng born again. Hallelujah! Amen? If you are born again, you are a citizen. Amen? Of heaven. Amen? At kung ikaw ay nagpipreach, amen, pinapahayag mo ang kingdom, ang kaharian ng Diyos, di ba? Sabi nga doon, you are the ambassador. Kasi, di ba, yung mga disipulo ng Panginoon, sinabihan niya, I confer. Kung ano yung kapangyarihan na meron siya, ay pinagkakaloob doon sa mga apostol. Amen?
Kaya po ang mga disipulo ng Panginoon, mga apostol, amen? Kahit anong persecution, kahit anong nangyari, sapagkat sila po ay under the influence of God. They are under the influence of the kingdom of God. Amen. Malinaw na maganda po na maintindihan po natin yung mga bagay na yon, mga kapatid. Amen? So, handaan po natin, ang kaharian ng Diyos ay hindi pisikal. Sabihin mo nga, ang kaharian ng Diyos ay hindi pisikal. Amen? Ito po ay spiritual. Katulad ng sinabi ko kanina, yung word o yung sistema ng mundo. Amen? Yan po ay nagahari sa ibang mga lugar, di ba? Amen? May influence. Kaya nga may, di ba merong under the influence of alcohol. Kasi may punong-puno siya ng alcohol. Tayo din po mga kapatid, kailangan tayo ay punong-puno ng banal na Espiritu. Filled with the Holy Spirit. Amen? Because the Holy Spirit will empower you. Amen? Amen ba? I remember nung ako po ay nag-aaral, ay nagtatrabaho pa, iba't ibang probinsya, tour of duty. Kahit anong probinsya pinupuntahan namin sa mga kliyente namin. Minsan nagsama-sama kami, puro mga boys. Yung mga kasama ko, office mate ko, hindi rin mga loko eh. Siyempre, hindi naman nila ako kilala masyado. Bago pa lang ako noon, mga 2 months, 3 months pa lang. Na-make up ng sexy. Talagang, yung mga sa mga pinipick up. Ako naman, sa anong gagawin ko? Andyan na, katabi ko na. Alam mo, ang ginawa ko na lang, nag-pray in the Spirit na lang ako. Wala akong magawa, yun na lang gagawin ko. Di ba? Ano nangyari? Pagpikit ko, wala na. Na-weirdoan siguro. Kailangan gawin yun. Siyempre, babae. Siyempre, mabango pa. Tapos, lang yung damit nun? Amen? Kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. Kasi pag hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu, kaya dapat po kayong mag-encounter kasi mapupuspos kayo ng banal na Espiritu doon. Amen? Amen? Kasi pag hindi kayo puspos ng banal na Espiritu, walang power. Amen? Kaya mula noon, meron kaming tawag doon yung may pangalan mo tapos kung saan naka-assign nakalagay. Anong tawag doon? Parang assign whiteboard yun nakalagay yung pangalan mo tapos kung saan ka naka-assign. O kaya absent ka. Anong tawag doon? 'Di ba parang yun. Pagdating ko nakalagay doon, yung pangalan ko, Ian. Tapos may nakalagay doon, Holy Man. Inaasar na ako. After noon, talagang grabe yung mga pang-aasar na. Siyempre, tatrabaho lang ako. Iba yung sistema. Amen? May mga under the mga ginagawa. So, tayo po mga kapatid, tayo po ay naparito kung saan ka nagtatrabaho, you are the ambassador of Christ. God expects you to influence them. Dalhin mo yung kaharian ng Diyos sa lugar na yun. Amen? Alam niyo po, nung umalis ako, marami na nawalang mga katiwalian. Amen? At least may nabago. May purpose yung pagpunta mo doon. Hindi yung pagdating mo doon, gumulo pa sila. Amen? Kung saan ka naroon, tatrabaho ka o saan ka man, tuturo ka, alam niyo po, God expects you. Gamitin mo yung authority mo, yung kapangyarihan mo to influence them. Huwag po tayong maghanap na kung saan papasukan po natin, na kung saan
okay lahat. Pati mga tao okay lahat. Hindi. Pagka pa nagpunta nun, okay na pala yun. Ang purpose po natin is to preach the kingdom. The kingdom of God, the characteristic, yung katangian. Amen? Amen ba? The qualities ay kailangan mong dalhin dun. Amen? Magagawa mo ba yun? Magagawa mo yun sapagkat the kingdom of God is within you. Amen? Walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Sapagkat the God of heaven, the kingdom of heaven will back up you. Alam niyo, hindi ko makakalimutan yun. Kasi, syempre, actually, bago-bago pa rin akong Kristiyano nung panahon na yun. Syempre, kung ano ang weakness mo, yun ang paipapain sa iyo ng kaaway. Paano kung bumigay ako nun? Di ba? Yari na. Wala na sigurong, baka hindi ako maging pastor. Di ba? Kasi may di ba, may nangyaring hindi maganda. So maraming pagkakataon na, especially sa trabaho, sa mga pinasukan ko, ganun po mga kasi nga iba yung kalakaran, iba yung sistema ng mundo. Na dapat tayong hindi makiayon. Bagkus, kailangan po tayo bilang agent of change, mabago yung lugar na iyon. Amen? Amen? Amen ba, mga kapatid? Naintindihan niyo po ba yun? Ang paghahari ng Diyos ay nasa atin na, nasa inyo na, sapagkat tinanggap mo ang Panginoon Jesus. Amen? You are the ambassador of Christ. Amen? Meron po ba kayo natutunan? Amen? Maaga pa, tinatawag ko po ating pastora para baka may sasabihin siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Napakahalaga po na maunawaan natin ang kaharian ng Diyos. Kasi po itong mundo kung saan tayo naririto, hindi po ang kaharian natin. Amen. Ito ay kaharian ng mundo at ang nandito sa mundo, kung hindi nila kilala ang Diyos, sila ay makamundo. Amen. At ang kaharian na ito, sigurado, 100%, ito ay babagsak. This kingdom will fail, will decay. There is nothing good, walang mabuti sa kahariang ito. At kaya sinabi ni Pastor Ryan, kailangan natin malaman, mag-aral patungkol sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay pinaghaharian ng Panginoong Diyos na kung saan pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, tinanggap mo ang Panginoon at sa ngayon ay nasa iyong puso. Kaya sabi niya, the kingdom of God is within you. Kasi po, ang nagdala ng kaharian ng Diyos dito sa lupa ay ang Panginoong Jesus. Sapagkat siya ay hari. Anak siya ng hari. Dinala siya dahil nung nagkasala si Adan, nawala sa Panginoon ang mundo. Pinagharian ni Satanas. Pero gustong bawiin yon ng ating Ama kasi nilikha niya tayo. Nilikha niya tayo sa kanyang wangis at ayaw niya na tayo ay mapasakaaway, magpakailanman. Kaya ang ginawa niya, yung unang Adan, dahil yung unang Adan ay natalo ng kaaway na tempt, kailangan ipadala niya ang pangalawang Adan para tubusin tayo. Amen? At dahil ang Panginoong Jesus ay galing sa langit, sa heaven, anyone, kahit sino na tumanggap sa Panginoong Jesus, tinatanggap mo ang Diyos sa iyong puso at pag tinanggap mo ang Diyos, tinanggap mo din ang kanyang kaharian. Ngayon, para mabago ang takbo ng mundong ito, kapatid, nakikita nyo naman, papangit ng papangit. Kung gusto mong gumanda ang takbo ng buhay mo, huwag kang makiayon sa mundong ito. Makiayon ka sa Diyos. At paano ka makikiayon sa Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi doon sa Matthew 4:17, nung sinabi doon na repent, ano yan sa Tagalog? Magbago, magsisi,
magsisi, at ang pinakamagandang kahulugan nun sa Tagalog ay means again. Pen means high. Okay? Parang penta, sa pinakamataas. Dati, ang buhay ni Adan ay nandun sa mataas na level. Nung siya ay nagkasala, siya ay bumagsak. Sabi ng Panginoong Hesus nung dumating siya, again, go back to the top. Repent. So, ibig sabihin, magbago ka ng isip. Dapat malaman mo, mabago ang isip mo na ang kaligtasan ay wala sa relihiyon, nasa relasyon sa Panginoon. Na mabago ang isip mo na ang kapamaraanan ng mundo ay hindi ito ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay tumatakbo o kumikilos ayon sa salita ng Diyos. So kung ano ang salita, alam nyo kung bakit mahihirapan tayong mag-repent? Kasi tayo ay nag-aral sa sistema ng mundo. Tama? Halimbawa, sistema ng mundo ganito. Kung ikaw ay may sakit, merong, kasabi ni Pastor Ayan, sistema. There is a health system in the world. Pangkalusugan. Tama? Pagka nagka-cancer ka, at ikaw ay magpapa-opera, pupunta ka sa hospital, at bago ka nila operahan, papipirmahin ka nila na pagka ikaw ay namatay, wala silang sagutin. Anong klaseng sistema yan? Bulok. Pero sa kaharian ng Diyos, pag ikaw ay may sakit, manampalataya ka sa sinabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng latay ni Jesus, ikaw ay magaling na. Sure ball yan. Amen? Praise the Lord. Amen. So, marami po tayong pag-aaralan tungkol sa kaharian ng Diyos kung saan tayo doon ay kabilang. Kaya po, kung hindi ninyo ito nauunawaan, hindi ninyo mailalapat sa buhay nyo. Bago ko po tinanggap ang kaharian ng Diyos, ako ay bankrupt. Wala akong pera. Na malapit na akong mamatay. Magulo ang aking buhay. Nung dumating si Kristo sa, may relihiyon ako Iglesia ni Kristo ako, ministro ang tatay ko, diakonesa ang nanay ko, mang-aawit ako, kadiwa ako. Huwebes, Linggo, nakababad ako sa kapilya, pero ako ay mahirap pa sa daga. May sakit ako. Ibig sabihin, hindi ang relihiyon ang nagbabago ng buhay. Ngunit nung nakilala ko si Jesus, tinanggap ko siya, nanampalataya ako sa kanyang salita na nasa Biblia. Glory to God. Colossians 1:13. Colossians 1:13. Come on. Easy worship. Si Jesus, ibig sabihin si Jesus, has delivered me from the power of darkness and conveyed me into the kingdom of the Son of His love. Nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus, inalis niya ako dun sa kaharian na kung makadiliman. Kasi hindi ko alam na nasa kaharian ako ng kadiliman dahil ang alam ko lang ay relihiyon. Saan niya ako dinala? Dila niya ako sa kaharian ng kanyang anak na mahal na kaharian ng liwanag. At dito sa kaharian ng liwanag na ito, naunawaan ko kung paano ako mabuhay sa kaharian. At nung nag-repent ako, nag-change ako ng mind, when I renewed my mind, ay inunlearn ko yung kaalaman ng mundo. Ano ang kaalaman ng mundo? Kailangan para ikaw ay yumaman, ay kailangan magkamal ka ng pera. Huwag kang mamigay. Amen. Ipunin mo lahat, kamkamin mo. Sa kaharian ng Diyos, iba. Gusto mong yumaman? Luke 6:38. Kasi magbibigay na tayo. Sa mga susunod na mga araw, marami pa po tayong pag-aaralan. I assure you, I tell you, ako po ay tumatayo sa pulpito na ito na nandito ang banal na Espiritu. Sabi ni Pastor Ayan, you have to preach the kingdom. Alam nyo, ang ibig sabihin, hindi ho kayo magpipreach sa pulpito. Ibig sabihin ng salitang preach is declare, ipamalita, ipakita, ipahayag. Maraming mga Kristiyano na nagpipreach dahil lang sa buhay nila hindi nila kailangan magsalita.
Amen. Okay, so dahil malapit na ang, alam nyo po, ayoko na i-ano kayo dahil marami pa tayong gagawin ngayon. Ang kaharian po ng Diyos, iba ang kapamaraanan. Sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng mundo, okay? Para ikaw ay, tawag dito, sa kaharian ng mundo, para ikaw ay mamatay, kailangan ka magkasakit. Kaya pagka nagkasakit ang tao, mamamatay na. Sa kaharian ng Diyos, hindi. Kung gusto mong mabuhay up to 120 years, nasa sayo yan. Kasi meron ang kaharian ng Diyos sa puso mo. Kayong mga kabataan, mga sagip eskwela, tatandaan ninyo ito. Ako ay nakapag-aral, galing ako sa mahirap na pamilya, 15 kami. Kung ako ay nanatili sa kaharian ng mundo, hindi magbabago ang buhay ko. Ngunit sa kaharian ng Diyos may pag-asa. Amen. So, hindi papayag ang Panginoon na ang kanyang mga anak ay maging mahirap. Sapagkat siya ay Diyos na mayaman. Alam niyo ba ang tinitirhan ng Panginoong Diyos doon sa langit? Ang daanan ay ginto. Tapos ikaw ay anak niya, nakatira ka sa squatters area. Child abuse yon, sabi mo, child abuse. Hindi nagcha-child abuse ang Panginoon. Di ba, kung saan siya nakatira, nandun ka. Kaya nga sabi natin, spiritual yan na kaharian na nasa ating puso. Bakit spiritual? It is governed by the Word of God. At sabi sa John 6:63, the Word of God is a Spirit. Amen! So, hindi ko kayang isaksak lahat sa isip nyo ngayon. Dadako tayo sa pagbibigay. Kasi ito ay isang napakagandang susi ng pagyaman kung ikaw ay taga-kaharian ng Diyos. Amen. Ano ang sabi niya sa Luke 6:38? Okay. Give! Basahin natin. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. Okay. Sa kaharian ng mundo, kung gusto mong tumanggap, kailangan huwag kang magbigay. Tanggap ka lang ng tanggap. Dapat. Yung iba nga, hindi lang tumatanggap, nagdidemand. Parang nung nagtatrabaho ako sa San Miguel, ang union, syempre, ang labor union, lalo na kung yan ay tawag dito, rebellious, ano ang tawag? Militante. Kung militante yan na labor union, hindi sila magbibigay. Gusto lagi nila pakabig. May mga tao na kabig ng kabig. Parang yung, kumbaga, kung magkakabarkada kayo, mag-good time kayo, pagdating ng bayaran, wala. Di ba? Biglang nawawala. Yun yung mga taong kabig ng kabig. Yun ang kapamaraanan ng mundo. Ang kapamaraanan ng kaharian, hindi. Sabi niya, ikaw ay magbigay at yun ay ibabalik sa'yo. Ano ang good measure sa Tagalog? Tamang sukat, siniksik, inalog-alog, at umaapaw. Yan. Sabi niya, running over will be put into your bosom. Alam niyo po, nung panahon po ng mga Jewish, ayan, si Brother Orly, nakaranas siya ng sa Jewish, meron po silang laging tapis. Di ba? At yung tapis, naka-sleeveless. Ako, magagalit si Pastor Ann pagka naka-sleeveless ang pastora, kaya nakaganito ako. Pero ngayon, for illustration purpose, nakaganyan sila. Pagka sila ay tumanggap, ito po ang pinapanglagay nila. Pansalo nila. Okay? Malaki po yan. Malaki yung kanilang palda. At ito kung ano ang masasalo nun, doon nila lahat ilalagay. At kung nakaano yan sa'yo, ang dami-dami mong ilalagay yan sa iyong bosom. Yan, ang dami. So, sabi niya, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. So, okay. Sa kaharian ng Diyos, kung ano ang itinanim mo, yun ang babalik sa'yo.
Amen? Pero, sabi po sa Mark 4, pagka ikaw ay nagtanim sa kaharian ng Diyos, babalik yan sa'yo ng maika 30-fold. Amen? 30-fold. So kung nagbigay ka ng piso, ang babalik sa'yo ay 30. Kung pinakamaliit yon. Sabi sa Bible, you will reap 30, 60, or 100-fold. So, bakit iba-iba? Bakit iba-iba ang pagtanggap? Kung magbigay ka ng kakaunti, aani ka ng kakaunti. Kung magbigay ka ng marami, aani ka ng marami. Sa kaharian ng Diyos yan. Okay, halimbawa, bakit meron mga tao sa kaharian ng Diyos na nagbigay ng piso, pero ang balik sa kanila ay 100? Meron din isang tao nagbigay ng piso, pero ang balik ay 30 lang. Meron din namang nagbigay ng piso, ang balik ay 60 lang. Okay, ano ang factor doon? Okay, gusto kong tatandaan ninyo ito. Merong mga tao na nagbibigay lang dahil napipilitan. Okay? So dahil napipilitan ka, hindi ang Panginoong Diyos kasi is a giver. He always gives back. So siguro ang makukuha mo ay 30. Okay. May mga tao naman na nagbibigay kasi ay sanay. O mahal nila naman ang gawain. Mahal nila ang gawain. Okay? So, magbibigay ako kasi naniniwala naman ako na nakakakain kasi ako ng masarap sa rema, kaya magbibigay ako. So, maganda ang motibo. So, yan siguro ay ibabalik ng Diyos 60. Pero, may nagbibigay na ganito. Magbibigay ako kasi mahal ko ang Panginoon. Gusto ko na lumago ang kaharian ng Diyos. Gusto ko na madami pang makarating itong magandang balita na ito. 1. Hindi lang yon, magbibigay ako sapagkat nananampalataya ako sa salita ng Diyos na kung ako ay magbibigay, babalik yan sa akin ng marami. At nananampalataya ako na ang aking ibinigay ay binhi. At kung papangalanan ko ang binhi na yan, sasabihin ko, binhi ito para sa aking mapapangasawang gwapo, matangkad, medyo kayo manggi, kulot ang buhok at bisaya. Amen! So, ang sinasabi ko sa iyo, yung pagbibigay is makapagbigay lang or na-pressure, konti lang ang ani nun. Yung nagbigay na maganda naman ang motibo, mga 60. Pero iba yung magbibigay na may pag-ibig at may pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Wala namang tayong ibibigay sa Panginoon. Alam niyo ba, may sikreto akong sasabihin sa inyo. Yung ibinibigay ninyo na pera, hindi yun nakakarating sa langit. Amen! Nakakarating yan sa bank book ng Rema. Para magamit natin pambayad ng aircon, pambayad. Alam nyo yon? Walang nakakarating kay God na pera. Hindi niya kailangan ng pera. Pero alam nyo kung ano ang nakakarating sa Kanya? Faith and love. If your giving is devoid of faith and love, God is not obligated to give it back to you. Because God is a spirit. In the kingdom of God, we operate by our spirit. Amen? Sasabihin ninyo, kakunti nang ay binibigay sa amin sa Sagip Eskwela. Pupunta pa kami doon, mamamasahe pa kami. Kapatid, alam ba ninyo, kayo na mga taga Sagip Eskwela, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang Sagip Eskwela ay programa ng church na to dahil iniutos yun ni Lord sa akin. Bakit? Bakit namin kayo iniengganyo, nililigawan na pumunta sa church at makinig ng salita ng Diyos? Ako personally, ang reason ko ganito. Ako po ay nakagraduate ng college,
magna cum laude, nag-aral sa UST, maganda ang profession ko, nagtrabaho ako sa San Miguel. Amen? Parang sasabihin nyo, okay, pero hindi po ako yumaman. Hindi po mapayapa ang buhay ko. Hindi maligaya ang buhay ko. Pero, nung natagpuan ko ang Panginoon, dati ang tingin ko, ang source ko ng supply. Ano ang source ng supply? Pangkabuhayan, pambayad ng kuryente. Alam nyo, lahat ng mga kailangan natin sa buhay na supply, ang supplier ko noon ng pangangailangan ko ay ako, ang kakayahan ko, ang diploma ko, ang profesyon ko, ang mga kaibigan ko, ako ang magtutustos sa sarili ko at pamilya ko. Kasi may natapos ako, magaling ako, cum laude ako, magna cum laude ako. Ako. Pero hindi ako pinagpala ng Diyos. Pero, nung makilala ko ang Diyos, na siya ang totoong supplier ko, nag-shift ako ng pananaw at isip. Amen? Na-realize ko na hindi ako ang supplier ko. At kasi pagka ang tinignan mo ang sarili mo, that is idolatry. Ina-idolize mo yung sarili mo. Diyos mo ang sarili mo. Diyos mo ang pinag-aralan mo. Nung nakilala ko ang Diyos sa kanyang salita, na siya pala ang totoong supplier ko, at sa kanya ako hihingi at dedepende, hindi ako mauubusan. Bakit? Sino ang nagbigay ng buhay ko? Sino ang nag-supply ng buhay ko? Siya. Sino ang nag-supply ng lakas ko? Siya. Sino ang nag-supply ng karunungan ko? Siya. Sino ang nag-supply ng puhunan ko? Siya. Kanino nagmula ang mga kaibigan ko, ang mga boss ko? Siya. So, siya ang supplier ko. So, nung makilala ko ang Diyos na supplier ko, I stopped depending on people and even my company. Na-realize ko, God is bigger than San Miguel Corporation. Ang laki ng benefits ko, ang laki ng sweldo ko. Dumating ang panahon, sabi ni Lord, i-give up, tama na ang 20 years pagtatrabaho sa San Miguel. Sabi niya, kailangan kita sa kaharian. Nahirapan ba ako na mag-resign sa San Miguel? Hindi. Bakit? Wow! Binhi ko ang aking trabaho, ibibigay ko kay Lord, kaya ngayon umaani ako ng mayaman kasi yung itinanim ko na binhi ay napakalaki. At siya ang supplier ko. Kaya sabi ng Panginoon, give and it will be given back to you. Sabi sa ibang translation, give and it will come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. At ang maganda doon, non-stop. So, alam nyo, huwag niyong sabihin na mahirap ako, wala akong ibibigay. Pag sinabi mo yun, immediately, kinat mo na yung sarili mo sa source ng supply. Kasi wala nang faith yun eh. No more faith. Sasabihin mo, Lord, sila na lang ang magbigay kasi mayayaman sila. Immediately, inalis mo na ang sarili mo sa daloy ng batis ng pagpapala. Pero kung ang maging attitude mo ay ganito, Lord, ang natira lang sa wallet ko ay pamasahe pa uwi. Amen. Tanong ko, kaya mo bang lakarin? Huwag naman yung taga-Pandakan ka. Pero kung taga-Ipil ka, pwede kang maglakad. No? Ito lang, Lord, pamasahe ko. Ibibigay ko to sa iyo dahil ako ay nananampalataya. Ita-challenge kita ngayon. Hindi tinitignan ni Lord ang amount. Tinitignan niya ang pag-ibig mo at pananampalataya mo kasi yun ang umaakyat sa langit. Hindi yung pera mo umaakyat sa langit. Amen? Hindi ko naman kayo sinasabi na, sige, yung lahat ng offering nyo, itapon nyo, yung mga matitira doon sa taas kay Lord, yung matitira dito sa baba sa akin. Di ba hindi ganon? Ang umaakyat sa langit ay ang pag-ibig at pananampalataya. So, ganyan po ang kaharian ng Diyos. Sa mga susunod na pagkikita natin, mas marami pa tayong matututunan sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, ako ay na-born again November 30, 1991. Iba ako noon.
After how many years? 21 years. 22 years, hindi ako makilala nung mga dati kong kakilala. Bakit? Taga-kaharian ako ng Diyos. Pinayaman, pinaganda, pinalakas, pinagaling. Amen? So, brothers and sisters, kung kayo ay wala pa sa kaharian ng Diyos, ngayon lang kayo dumating sa church na ito, napakasimple lang po. Sabihin mo, sino po dito ang ngayon lang dumating? Taas nyo ang kamay nyo. Inaanyayahan ko kayong pumunta sa harap. Dali, pumunta kayo sa harap, panalangin namin kayo. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Alam nyo ang Panginoon, kung ginawa na niya yun sa akin, kaya niyang gawin sa inyo. Amen!